Nagbukas ang kwento sa rooftop ng isang paaralan. May isang lalaking nagngangalang Yuji na nakipagkita kay Konetsuki matapos makatanggap ng mensahe mula sa dalaga. Noong una ay mukhang nag-aalangan si Konetsuki pero pagkatapos ay umamin siya na buntis siya. Sa biglaang pag-amin ng babaeng kasama niya sa iisang bahay, sobrang nagulat si Yuji. Pagkatapos nun, sinubukan ni Yuji na alamin kung sino ang may gawa. Pero matigas na pinanindigan ni Konetsuki na wala siyang kakaibang relasyon kahit kaninong lalaki. Habang naguguluhan silang dalawa, biglang may lumitaw na malaking bilog na mahika na kulay berde na maliwanag sa itaas nila. Walang awa na sinipsip ng misteryosong bilog sina Yuji at Konetsuki hanggang sa pumasok sila sa loob ng langit. Sa isang hindi pamilyar na lugar, nagising si Yuji at agad na ginaiseng si Konetsuki sa isang madilim na silid na parang guho ng sinaunang bato. Dito, naglakas loob na magkwento ng detalye si Konetsuki na simula noong isang linggo ay kakaiba na ang pakiramdam ng kanyang katawan. Pero nang suriin gamit ang test pack, positibo ang resulta. Kahit na alam niyang hindi siya nakipagtalik kan inuman. Pero bago pa nila maintindihan ang kwento, biglang hinawakan ni Konetsuki ang kanyang tiyan at umuungol sa sakit na parang may morning sickness. Ang mas malala, ang katawan ng dalaga ay naglabas ng matapang na purple na aura na nagbuga ng isang purple na bola ng liwanag. Lumaki agad ang bola at biglang nagbago anyo bilang isang nakakatakot na monster na anino na may sungay. Nang makita ang biktima, hindi na nagpatumpik-tumpik ang monster at direktang sumugod kay Yuji ng paulit-ulit hanggang sa nasulok ang lalaki sa pader ng guho. Sa mismong oras na naramdaman ni Yuji na nanganganib na ang kanyang buhay, may himalang nangyari. Biglang may simbolong kumikinang sa likod ng kanyang kanang kamay. Pagkatapos ay humaba ang liwanag at dahan-daang naging isang napakagandang espada ng enerhiya. Gamit ang kanyang bagong sandata, agad na hinarang ni Yuji ang atake ng monster at hinati ang katawan ng halimaw hanggang sa mawasak ito ng tuluyan. Ang lakas ng pagsabog mula sa nakamamatay na hiwa ay nagdulot ng pagbitak sa pader ng guho sa paligid nila na kalaunan ay nagbukas ng isang maliwanag na daan palabas. Pagkatapos ay nagpasya silang lumabas at makarating sa isang napakakapal na gubat. Sa sandaling ito nila napansin na may kumikinang na asol na simbolo sa kamay ni Yuji at sa pisngi ni Konetsuki. Dinagdag pa ni Konetsuki na mas mainit at mas nababanat ang pakiramdam ng kanyang tiyan ngayon. Hindi natapos ang mga sorpresa dahil biglang may kakaibang nilalang na parang pulang rakam na umakyat sa katawan ni Konetsuki. Ang madaldal na nilalang na nagngangalang Mana ay tinawag ang sarili bilang isang fairy at masayang sinalubong ang kanilang pagdating sa isang mundo ng mahika na tinatawag na Grand Fanya. Hindi nagtagal, may biglang lumapit na estranghero na nagngangalang Narcissus, isang iskolar ng lokal na hukuman. Tinawag ng lalaking ito sina Yuji at Konetsuki bilang mga bisita. Pagkatapos ay agad niya silang sinamahan patungo sa kastilyo ng Grand Vania dahil delikado ang lugar na iyon ng gubat. Pagdating sa bulwagan ng kastilyo, hinarap sila ng haring si Sangraila. Walang paligoy-ligoy, ipinaliwanag ng hari na ang kanyang mundo ay kasalukuyang nasa ilalim ng malaking banta. Pagkatapos ay humingi siya ng tulong sa kanilang dalawa upang iligtas ito. Ayon sa kwento ng hari, bawat 10 taon ay may mga bisitang may simbolo ng konstelasyon na nahuhulog mula sa langit na may dalang espesyal na kapangyarihan upang matupad ang banal na misyon na ito. Ang mas masahol pa, iginiit din ng hari na kung tatanggihan nila ang misyon na ito, tiyak na hindi na sila makakabalik pa sa kanilang sariling mundo. Sa sobrang bigat ng balitang iyon, biglang nawala ng malay si Konetsuki at nagising. Samantala, habang naglalakad si Yuji sa koridor ng kastilyo kasama si Mana, nagtanong siya kung saan dinala si Konetsuki. Imbis na magsabi ng maayos, inasar pa siya ng rakam na si Mana at inakusahan si Yuji ng malisyosong intensyon dahil gusto niyang makasama si Konetsuki sa iisang silid. Sa ibang lugar sa mundong iyon, unti-unting napansin ng magagandang dalaga na nakakalat sa iba't ibang lokasyon ang pagdating ng hinihintay na bisita. Samantala, nagising si Yuji na nakatulog. Pero ang kakaiba, nakagapos na siya sa kama at naka-underwear lang. Pagkatapos ay lumapit sa kanya ang isang babaeng may pulang buhok na nagngangalang Rewan. Ang doktor ng kaharian. Agad na ipinakita ni Rewan na ang katawan ni Yuji ngayon ay may 12 kumikinang na simbolo ng konstelasyon. Ang mga simbolong ito ang nagpapatunay na siya ang tunay na bisita. Pagkatapos ay nagsimulang ipaliwanag ni Rewan na ang tanging paraan para makauwi si Yuji ay ang pumasok sa mapanganib na labirint at puksain ng isang grupo ng mga monster na tinatawag na dumi. Noon una ay natakot si Yuji dahil pakiramdam niya ay ordinaryong tao lang siya. Pero agad naman siyang pinakalma ni Rewan. Tiniyak ng magandang doktor na hindi siya mag-iisa sa laban, sa halip ay tutulungan siya ng 12 pari ng konstelasyon. Sa gitna ng seryosong usapan, biglang may kumikinang na rosas na liwanag na pumasok sa silid. Pagkatapos ay mahiwagang dinala si Konetsuki doon.
Agad na ipinakilala ni Rewan si Konetsuki bilang ang pari ng elementong Virgo. Pagkatapos nito, tinanong ni Rewan kung may iniluwa ba si Konetsuki mula sa kanyang katawan noong lumitaw ang simbolo sa kanyang pisngi. At sinagot ito ng dalaga. Dito nahayag ang nakakagulat na katotohanan. Ipinaliwanag ni Mana na ang mga napiling pari ay maglalabas ng anyo ng dumi mula sa kanilang katawan. At nagkataon lang na ang mga unang sintomas nito ay halos kapareho ng sa isang buntis. Nang marinig ang medikal na paliwanag mula sa mundong ito ng mahika, nakahinga ng maluwag si Konetsuki dahil hindi pala siya tunay na buntis. Subalit, hindi nagtagal ang kaginhawaan dahil biglang lumitaw si Mana mula sa may paanan ni Konetsuki. Sinabi ng Roka na ito na may isa pang napakahalagang gawain, ang pagsasagawa ng ritual ng pag-ibig. Walang preno, hayagang ipinaliwanag ni Mana na kailangan nilang magtalik upang maipanganak ang tinatawag na anak ng bituin. Ang anak ng bituin na ito raw ang tanging mahiwagang nilalang na may kakayahang maglinis ng mga dumi sa loob ng labirin. Ang mas nakakabaliw, walang pasintabi si Rewan at inutusan sina Yuji at Konetsuki na gawin ang banal na ritual na iyon mismo sa kama. Kahit na noong una ay sobrang nagpanik at tumanggi si Konetsuki, sa huli ay napapayag din siyang tanggapin ang kanyang kapalaran. Wala naman daw ibang makatuwirang paraan para silang dalawa ay makaligtas at makauwi sa kanilang pinagmulang mundo. Bilang paghahanda, isang kulay rosas na liwanag ang agad na pumilibot sa kanilang kama upang hindi kita nang nasa labas para mas pribado. Sa awkward na sandaling ito, sinubukan ni Konetsuki na kumbinsihin si Yuji na wala siyang problema na gawin ito kasama niya. Hanggat mabot nila ang kanilang pangunahing layunin na makabalik sa mundo. Pero noong nagiging tensyonado na ang kapaligiran, biglang sumilip si Mana mula sa pagitan ng mga paa ni Konetsuki habang patuloy na minamadali silang magsimula. Si Yuji na nainis ay kinuha ang katawan ng Rokan at inihagis ito palayo sa kama. Matapos mawala ang maliit na istorbo, nagtitigan ulit sina Yuji at Konetsuki ng mariin. Dahan-dahang hinawakan ni Yuji ang katawan ni Konetsuki at marahang tinulak ang dalaga para humiga sa kama at pagkatapos ay hinalikan niya ang kanyang mga labi. Samantala, tanging ang mahinang bilin lamang ni Konetsuki ay gawin ito ni Yuji ng marahan. Kahit na medyo malabo ang pangalan, ang banal na ritual na ito ay nangangailangan lang pala ng emosyonal na koneksyon at pisikal na hawakan upang malikha ang anak ng bituin. Kaya, walang eksena sa kama na naganap. Mula sa ritual na ito, matagumpay na naisilang ang isang babae na may tainga ng fox na pinangalanang Virgo. Sa kasamaang palad, kinaumagahan ay kailangan ng iwan si Virgo sa ampunan. Dahil ang mga anak ng bituin ay espesyal na nilikha upang sanaying mabigat bilang mandirigma sa larangan ng digmaan, hindi para ituring na pamilya. Habang naglalakad-lakad, biglang may babaeng nakapigtil na nagngangalang Ruka na tumakbong may dalang tinapay sa bibig at nadapa ng nakadapa sa may paanan ni Yuji. Ang nakakatawa, ang babaeng iyon ay nagreklamo lang sa sarili dahil sa kanyang kamalasan, kinuha ang kanyang tinapay, at umalis ng parang walang nangyari. Nagpatuloy ang paglalakbay patungo sa isang espesyal na klase upang ipakilala kay Yuji ang 12 banal na dalaga mula sa iba't ibang konstelasyon na may kanya-kanyang kakaibang ugali. Doon ay sobrang nagulat si Yuji dahil kailangan daw niyang gawin ang ritual sa lahat ng mga ito upang makabuo ng isang hukbo. Bilang tulong, binigyan pa siya ni Mana ng isang kakaibang gabay na libro para matuto si Yuji kung paano manligaw sa mga dalaga. Dahil ang lakas ng laban ng anak ng bituin ay lubos na nakadepende sa tindi ng emosyonal na koneksyon ni Yuji sa dalaga. Para mapadali ang misyon ng panliligaw, sinadya ni Mana na magdaos ng isang party upang manood ng mga bulaklak ng Sakura. Ngunit sa kalagitnaan ng masayang party, palihim na umalis si Yuji upang hanapin si Ruka at natagpuan ang babaeng namimitas ng bulaklak sa asul na parang para sa mga bata sa ampunan. Noong una, sobrang maingat si Ruka at sinubukang basahin ang isip ni Yuji gamit ang kanyang kapangyarihang mahika. Pero lalo siyang nagulat dahil walang laman ang isip ng binata. Ito raw ang matibay na patunay na hindi si Yuji taga-mundong iyon. Matapos ngumiti ng mabait si Yuji at nangakong lagi siyang magiging tapat sa kanyang nararamdaman, tuluyan ng lumambot si Ruka at siya ay nagpasalamat. Hindi nagtagal matapos umalis si Ruka, dumating si Konetsuki na lasing dahil sa hindi sinasadyang pagkain ng may alkohol na tsokolate at agad na niyakap ng mahigpit ang katawan ni Yuji. Naalala ng dalaga ang kanilang pangako noong bata pa sila, pero sa huli ay sinikap niyang maging matatag at tanggapin ang sitwasyon upang suportahan si Yuji na lapitan ng ibang banal na dalaga para sa ikabubuti ng misyon. Pagkatapos nito, dahil palapit na ang laban sa labirin, patuloy na minamadali ni Mana si Yuji na dagdagan agad ang kanyang mga anak ng bituin. Dahil ang level ni Yuji sa kasalukuyan ay itinuturing na masyadong mahina. Lalo na nung dumaan sila sa ampunan, nakita mismo ni Yuji kung gaano kahirap magsanay si Virgo sa espada kasama ang isang babaeng nakatirintas na nagngangalang Alvi.
Pagkatapos, dahil naantig siya sa nakita niyang magiliw na bahagi ni Ruka na matiyagang nagpapatahan sa umiiyak na bata sa bakuran ng ampunan. Naglakas loob si Yuge na humingi ng tulong sa babaeng iyon upang ipanganak ang isang anak ng bituin. Walang maraming drama, pumayag agad si Ruka upang matulungan si Virgo na hindi mag-isa sa larangan ng digmaan. Ang nakakatawa, ang banal na sandaling ito ay bahagyang nagkaroon ng awkwardness dahil sa inosenteng pagsigaw ni Yuge tungkol sa mga nakakatawang tips mula sa gabay na libro ni Mana tungkol sa bawal patayin ang ilaw sa silid. Kahit na sa una ay inakalang tanga, naantig si Ruka nang marinig ang taos-pusong sinabi ni Yuge at sa huli ay matagumpay na nagresulta ang kanilang ritual ng gabing iyon sa isang shooting star na magandang umagos sa langit. Kinaumagahan, binigyan ng hari ang pangunahing misyon na ilagay ang 12 patlang ng konstelasyon sa katawan ni Yuge upang mabaklad ang sentro ng kinaroroonan ng maruruming nilalang. Matapos mabuksan ng puwersahan ang malaking pinto na natatakpan ng mga ugat dahil sa pinagsamang dasal ng 12 banal na dalaga, buong tapang na pumasok si Yuge upang lampasan ang kadiliman ng labyrinth kasama sina Virgo at isa pang anak ng bituin. Sa kasamaang palad, ang realidad sa loob ay mas malupit kaysa sa naisip nila. Agad silang hinarang ng isang higanteng gintong mekanikal na monster na madaling ginawa sina Virgo at ang batang may salamin na iyon na isang misteryosong gray na kapsule gamit ang isang buga ng nakalalasong usok. Nang mapagtantong nanganganib na ang kanyang buhay at walang magawa para lumaban, napilitang tumakbo si Yuge ng takot upang iligtas ang kapsula ng kanyang anak ng bituin. Habang hingal na hingal sa koridor ng labyrinth, tuluyang naisip ni Yuge kung gaano siya kaina sa kasalukuyan kaya ang kanyang determinasyon ay naging matatag na lumikha agad ng mas malalakas na mga anak ng bituin. Matapos lumabas sa piitan, nagpasalamat si Yuge dahil ligtas pala ang kanilang hukbo ng mga anak ng bituin. Ipinaliwanag ni Mana na ang mga bata ay automatikong nagiging isang Matryoshka doll tuwing sila ay nasa panganib. Subalit, nang mapagtantong hindi epektibo ang kanilang naunang atake sa monster ng kadiliman, inutusan agad ni Mana si Yuge na mag-training pa ng mas matindi. Kahit na may malagkit na mukha, nag-alok pa si Mana na turuan si Yuge ng ritual ng pag-ibig ng detalyado. Ito ay nagdulot ng sobrang pagkapanik kay Yuge. Lumipat sa isang silid-aklatan, sinimulang ipaliwanag ni Narcissus na ang kanilang sitwasyon ay talagang emergency. Ang dahilan ay ang lahat ng 12 bituing dalaga ay naiulat na kakaiba ang pagbabago ng sabay-sabay. Dahil dito, ang tanging emergency na solusyon upang talunin ang kaaway ay kailangan ni Yuge na magsagawa ng double love ritual. Nang marinig ang nakatutuwang ideyang iyon, buong siglang ipinaliwanag ni Mana na kailangan ni Yuge na makipag-ritual sa dalawang babae ng sabay-sabay. Ang mas nakakatawa, nagbigay pa si Mana ng absurdong payo na mag-focus si Yuge at humiga ng parang patay na tuna para yung dalawang babae na lang daw ang magtrabaho. Bilang dagdag, tiniyak ni Narcissus na ang anak ng bituin na isisilang mula sa double ritual na ito ay tiyak na mas malakas kaysa karaniwan. Matapos mag-isip, sumang-ayon si Yuge na pag-isipan ng mungkahing iyon. Sa ibang pagkakataon, habang magkasamang naglalakad sina Yuge at Konetsuki sa gubat, hindi sinasadyang nahulog ang bag ni Konetsuki at nailabas ang isang luma at gasgasan na manika na kahawig ni Yuge. Dahil nahuli, nagulat si Konetsuki at nagpalusot na ang manika ay bigay lang sa kaya niya ito itinatago. Nagpatuloy ang kanilang paglalakbay hanggang sa makakita sila ng isang natural na mainit na bukal. Dahil iisa lang ang pool, napagkasundoan nilang maligo ng magkasama tulad noong bata pa sila kahit na medyo nagpanik si Yuge sa sarili. Habang nagbababad, hindi sinasadyang nakita ni Konetsuki ang katawan ni Yuge na puno ng pasa dahil sa pagsasanay. Agad na naging seryoso ang ekspresyon ni Konetsuki at mahigpit niyang ipinagbawal kay Yuge na mamatay sa magiging laban. Nang marinig ang pag-aalalang iyon, nangako si Yuge na hindi siya mamamatay at patuloy niyang poprotektahan si Konetsuki hanggang sa makauwi silang dalawa. Naantig si Konetsuki pero sa halip ay tinampal niya ito at nagreklamo sa kanilang malas na kapalaran na bigla na lang dinukot sa mundong ito upang magsagawa ng love ritual. At sa huli ay nawalan siya ng malay. Nang magising siya, nagpanik siya sa paghahanap ng manikang keychain ni Yuge na nawala pala. Walang pagdadalawang isip, muling lamusong si Yuge sa pool upang hanapin ang mahalagang bagay na iyon. Matapos mahanap, bumalik si Yuge na may bitbit kay Konetsuki ng bridal style at ibinalik ang manika. Sa kasamaang palad, ang romantikong pagtitigan ay biglang nasira dahil sa biglaang paglitaw ni Mana. Hindi lang basta-basta, may dalang transparent na karwaheng hinihila ng kabayo si Mana at inutusan silang mag-love ritual sa loob nito habang pauwi. Ang mas nakakaloka, hayagang nag-alok ang fairy na ito ng mga laruan para sa matatanda at strawberry lubricant. Siyempre, ito ay nagdulot ng sobrang hiya kay Konetsuki na tinakpan na lang ang kanyang mukha. Pero ang kakaiba, imbis na tumanggi dahil sa sobrang kaleswan, nagprotesta pa si Yuge kay Mana tungkol sa maling disenyo ng karwahe.
Samantala, sa silid ng pagamutan, walang tigil na sinuri ni Rewan ang mga pasa sa katawan ni Yuge na nakahubad ang pang-itaas. Dahil hindi pa tiyak ang epekto ng double ritual na ito, mahigpit na tumanggi si Rewan bilang doktor na irekomenda ito hanggat hindi niya nakukuha ng kumpleto ang physical data ni Yuge. Sa seryosong sandaling ito, biglang nagbigay ng ideya si Mana na kunin ang data ng sabay-sabay. Dahil sa inis, hinipnotismo ni Rewan si Mana ng isang kulay ube na gamot na agad naman itong natulala. Matapos matanggal ang istorbo, biglang nag-alok si Rewan ng sarili na maging isa sa mga dalaga sa double ritual na iyon. Pagkatapos ay inutusan si Yuge na humanap ng isa pang dalaga. Natuwa si Rewan sa pag-asar kay Yuge, pero dahil lalong nagmukhang torpe ang binata, humingi na lang ng tawad si Rewan. Inamin ng doktor na naalala lang niya ang kanyang yumaong nakababatang kapatid na lalaki na nagkataon na kaparehas ng edad ni Yuge. Ang kakaiba, si Mana na biglang nagising mula sa pagkahilo ay humagulgol nang marinig ang malungkot na kwento. Lumabas ng silid ng pagamutan, nagsimulang malito si Yuge kung sino ang hahanapang pangalawang babae dahil nagdadabog pa si Konetsuki at hindi pa rin nakikita si Ruka. Sa kanyang paghahanap, napadpad si Yuge sa isang bar at nakita si Valen na masayang sumasayaw sa ilalim ng ilaw. Pagkatapos ng palabas, nilapitan agad ni Yuge si Valen. At habang nag-uusap sila sa lamesa ng bar, walang paligoy-ligoy na inalok ni Yuge si Valen na sumali sa love ritual. Hindi inaasahan, pumayag agad si Valen. Nagkwento si Valen na sa totoo lang ay isa lang siyang traveling dancer na biglang pinatigil sa lugar na ito dahil sa kanyang katayuan bilang isang bituing dalaga. Dito nangako si Yuge na ipapakita niya sa babaeng mananayaw ang isang bagong mundo na hindi pa nito nakita kailanman. Gamit ang kanyang makapangyarihang gabay na libro, naghanda kaagad si Mana ng isang saradong silid na may pink na kortina para sa kanilang tatlo. Pagpasok ni Yuge na kalahating hubad, sinalubong siya ni Rewan at Valen na naka-standby na at handang lumaban sa loob. Sinubukan ng dalawang babaeng ito na pakalmayan si Yuge na sa halip ay lalong nagmukhang panic at nanlalaki ang mga mata. Samantala, sa labas ng silid, naiisip ni Mana na ang dalawang babae sa loob ay parang mababangis na mandaragit na handang lamunin ng buhay si Yuge. Sa loob naman, nagsimulang mapagtanto ni Yuge ang kanyang posisyon at sa wakas ay nagtipon ng lakas ng loob. Pagkatapos ay malakas niyang hiniling sa kanilang dalawa na ipanganak ang kanyang mga anak. Sa panlalaking hiling na iyon, magiliw lamang nang humiti sina Rewan at Valen sabay hinubad ang kanilang takip sa katawan. Sa wakas ay nagsimula na ang double love ritual at matagumpay na nakalikha ng sobrang maliwanag na pagsabog ng liwanag sa kalawakan. Ang resulta ng epikong prosesong ito ay ang pagsilang ng dalawang napakalakas na anak ng bituin ng sabay-sabay, sina Capri at Scorpy. Nang makita ang tagumpay na ito, inamin ni Narcissus na minamaliit niya ang kakayahan ni Yuge. Sa kabilang banda, ang nakakatawa, sina Rewan at Valen ay nakahandusay na walang lakas sa kama dahil sa sobrang pagod. Hanggang sa hindi na sila makatayo na ikinagulat ni Mana nang makita ang kalagayan ng dalawang babae. Kinaumagahan, ibang-iba sa mga babae, sobrang fit at puno ng enerhiya si Yuge. Dala ang kanyang bagong grupo ng labanan, buong tapang na pumasok si Yuge sa labyrinth at matagumpay na winasak ang boss monster na hugis malaking gintong kampana. Pagkatapos ng tagumpay na iyon, kumuha si Yuge ng isang dilaw na bola ng liwanag mula sa boss at inilagay sa altar na nagdulot ng isang purifying glow na kidlat. Subalit nang palabas na sila ng labyrinth, biglang may lumitaw na isang purple na enerhiya na nagpauga sa lupa. Nang makita ang nakakatakot na pangyayaring ito mula sa malayo, agad na napagtanto ni Narcissus sa aklata na may napakasamang nangyayari sa kanilang mundo. Pagkatapos, sa loob ng simbahan, nakilala ni Yuge si Ari, ang banal na dalaga ng Aris. Sa una ay mainit siyang sinalubong ni Ari. Pero naputol ang kanilang pag-uusap nang dumating ang mga bata mula sa ampunan ng simbahan na humihiling na turuan sila sa kanilang takdang aralin. Nang makita si Ari na abala sa pag-aalaga sa mga bata, pinili na lang ni Yuge na umalis. Sa labas, biglang lumitaw si Mana na may dalang adult novel at iminungkahi kay Yuge na gamitin ang mga trick sa librong iyon para lapitan si Ari. Gayunpaman, habang naglalakad, hindi sinasadyang nabangga ni Yuge ang isang babaeng madre na may bughaw na buhok hanggang sa nahulog ang kanyang mga daladalahan. Tinitigan siya ng babaeng may gulat at pagkatapos ay nagmamadaling nawala sa likod ng kanto. Ang babaeng nagngangalang Yuzua pala ay nagtatago at nagrereklamo kung bakit siya kailangang mapili bilang bituing dalaga. Samantala, si Yuge na nakaupo sa hardin ay patuloy na nag-iisip tungkol kay Yuzua. Kaagad na muling nilaso ni Mana ang isip ni Yuge gamit ang kanyang erotikong nobela na inutusan ng binata na magbigay ng surprise gift upang masakop ang puso ni Yuzua. Walang pagdadalawang isip, agad na pinuntahan ni Yuge ang bahay ni Yuzua dala ang natirang tinapay na walang palaman.
Ang nakakatuwa, labis na natuwa si Yuzua na matanggap ang tinapay dahil ito raw ay napaka-versatile. Pwede itong kainin at gamitin pambura sa kanyang mga guhit na uling. Dahil sa pangyayaring ito, unti-unting naging close si Yuzua at tinawag niya si Yuji na kuya. Habang umiinom ng tsaa, nagkwento si Yuzua na pinakaligtas siyang pakiramdam kapag nakakulong sa sarili at may kakaibang ugali na matulog sa loob ng isang gintong kabaong na pinangalanang Petrin. Ayon sa kanya, nakakatulog siya ng maayos doon upang mangarap at pagkatapos ay ipinta ang magagandang tanawin mula sa panaginip na iyon. Sa kasamaang palad, sa mga nakaraang araw ay bumababa ang kalidad ng kanyang mga gawa dahil hindi na siya makapanaginip. Nang marinig ang kanyang hinaing, niyaya ni Yuji si Yuzua na mag-lunch sa hardin kinabukasan upang maghanap ng bagong inspirasyon. Kinaumagahan, nagalit si Mana at inakusahan si Yuji na abala sa panliligaw sa ibang babae. Pero naputol ang usapan nang dumating si Yuzua upang tuparin ang kanilang usapan. Ang nakakatawa, dala-dala ng binata ang kanyang gintong kabaong na parang isang backpack. Kahit na medyo nagulat, nag-enjoy pa rin sila sa kanilang date na kumain ng tinapay. Ngunit, nasira ang kanilang masayang sandali nang may dumaan na mag-ina na tinitigan si Yuzua ng kakaiba. Nang mapagtantong itinuturing siyang kakaiba ng mga tao, nagpanik si Yuzua at tumakbo pa uwi nang umiiyak sa kanyang silid dahil sa pakiramdam niya ay napahiya niya si Yuji. Dahil sa pagkakasala, mag-isa si Yuji na yumuko sa loob ng simbahan hanggang sa dumating si Ari at ikinwento ang malungkot na katotohanan. Lumalabas na may sakit sa pagtulog pala si Yuzua. Ito ay isang nakamamatay na sakit na walang lunas na dahan-daang sumisira sa kanyang haba ng buhay sa tuwing siya ay natutulog. Ang pangunahing dahilan kung bakit lagi niyang dala ang kabaong ay dahil handa na siyang mamatay anumang oras nang hindi naabala ang iba. Nang marinig ang mapait na katotohanan iyon, kinaumagahan ay buong tapang na pinukpok ni Yuji ang kahoy upang gumawa ng sarili niyang kabaong. Pagkatapos ay malakas niyang kinalampag ang bahay ni Yuzua at niyaya ang babaeng magpakasaya sa tabi ng lawa. Doon sila tumabi sa kani-kanilang kabaong hanggang sa dumating ang gabi. Sa ilalim ng mga bituin, pinuri ni Yuji si Yuzua na para siyang konstelasyon ng Pisces na mahina ang liwanag. Ngunit sa huli ay tiyak na may isang tao na makakatagpo sa kanya. Nang mapagtantong si Yuji ang taong iyon, matamis nang umiti si Yuzua at pagkatapos ay mahimbing na nakatulog sa kanyang kondongen. Kinaumagahan, sa hardin ng akademya, masayang umamin si Yuzua na sa wakas ay nakapanaginip na naman siya ng maganda. Bilang pasasalamat, hiniling niya kay Yuji na gumawa ng anak sa kanya at wala na siyang pakialam sa tungkulin ng bituing dalaga. Dahil gusto na rin naman, agad silang nasa isang silid na may pink na ilaw na bumabalot sa kanilang dalawa at matagumpay na naisilang ang isang bagong anak ng bituin sa pamamagitan ng love ritual. Bumalik sa akademya, si Mana ay tuwang-tuwa dahil ang kanyang taktika sa nobela ay matagumpay na nakapag-iwan ng isang misteryosong regalo kay Yuji para ibigay kay Ari. Walang kaunting hinala, agad na ibinigay ni Yuji ang regalo kay Ari na nagkataon namang kaalis lang sa isang secret room na kulay pula. Hindi inaasahan, sobrang nagustuhan ni Ari ang regalo at agad na naglabas ng isang itim na latigo mula sa loob nito. Sa loob ng labyrinth, buong tapang na nilabanan ni Yuji ang isang higanteng monster gamit ang kanyang espada hanggang sa mawasak ito. Nang makita ang astig na eksenang iyon, ang mga batang bituin at si Mana ay masayang sumigaw sa kanilang tagumpay. Matapos ma-activate ni Yuji ang patlang ng bituin, ipinaliwanag ni Mana na matagumpay na nilang natapos ang isang 4 ng kabuoang paglalakbay sa labyrinth. Ngunit pinaalalahanan din ng Roka na ang mga kaaway sa pinakailalim na palapag ay magiging mas malakas kaysa dati. Nang marinig ang katotohanan iyon, nagreklamo pa si Yuji dahil sa pakiramdam niya ay wala siyang libreng oras para manligaw sa mga dalaga dahil sa puro laban. Bilang solusyon, mabilis na naghanda si Mana ng espesyal na bakasyon para sa kanila. Ayon sa plano ni Mana, ang grupo ni Yuji sa wakas ay nagbakasyon sa dalampasigan. Sa paglalakbay, kitang-kita ang saya ng mga dalaga habang nagre-relax sa loob ng van. Sa gitna ng sandaling iyon, lumapit si Mana kay Yuji at ibinulong na ang bakasyon na ito ay pagkakataon na para mag-love ritual. Dahil ang mga dalaga ay magsusuot ng bathing suit. Ngunit biglang may isang dilaw na convertible na lumapit sa kanila. Ang sasakyang iyon pala ay minamaneho ng isang blonde na lalaki na nagngangalang Seiya na agad silang binati ng pasosyal. Sa halip na matuwa, naiinis ang mga dalaga dahil si Seiya ay kilala bilang isang school idol na babero at mahilig sumunod sa mga bituing dalaga. Lumalabas, ang target ni Seiya sa kasalukuyan ay si Lilith. Ang nakakainis, nalaman ni Seiya ang lokasyon ng kanilang bakasyon dahil hindi sinasadyang nag-post si Mana ng litrato ng kanilang grupo sa social media. Pagdating sa dalampasigan, masayang naglaro ng volleyball, nag-ihaw ng pagkain, at lumangoy na nakabakini ang mga dalaga. Samantala, mas pinili ni Yuji na lapitan si Lilith na nakaupo lamang sa ilalim ng payong.
Noong siya ay yayain, tumanggi si Lilith na pumunta sa tubig dahil ang kanyang hula para sa araw na iyon ay nagpapakita na dapat siyang lumayo sa tubig. Sa kanilang malapit ay makikita si Seiya na abala sa pagse-selfie mag-isa. Sa halip na maawa, minamaliit pa ni Yuji ang hula ni Lilith at sinabi na ang lahat ng iyon ay walang katotohanan. Nang marinig ang masasakit na salitang iyon, tinakpan ni Lilith ang kanyang mukha at lumuha ng malungkot. Dahil sa masasakit na salita ni Yuji, biglang lumitaw ang pangalawang personalidad ni Lilith na nagngangalang Lily na siyang pumalit sa katawan nito. Hindi tulad ni Lilith, si Lily ay may pink na buhok at pakpak ng demonyo. Siya ay nagalit at nagngangalit dahil si Yuji ay nangahas na paiyakan si Lilith. Walang pag-aatubili, hinamon kaagad ni Lily si Yuji na magpahula upang maniwala talaga ang binata. Maya-maya, bumalik sa katawan ng anyo ni Lilith at magalang na humingi ng pahintulot upang patunayan ang katotohanan ng kanyang hula. Ngunit ang kakaiba, nang ilagay ni Lilith ang kanyang kamay sa kristal na bola, siya mismo ay nagulat, nagmamadaling sinuri ang kanyang mga tala at biglang nagpalusot na ang kanyang hula ay sinungaling. Nang makita ang kanyang kilos, lalong naguluhan si Yuji. Dahil sa inis, muli namang pumalit si Lily sa katawan at sapilitang binuksan ang tunay na resulta ng hula. Ito pala ay may tanda ng kamatayan si Yuji sa kasalukuyan at hinulaang siya ay mamamatay sa malapit na hinaharap. Kahit na sinampal na siya ni Lily at pinagtibay na siya ay mamamatay, matigas pa rin ang ulo ni Yuji at hindi basta-basta naniwala. Pagkatapos ng pagtatalo, nagsimulang ipaliwanag ni Lilith na bumalik sa kanyang orihinal na anyo na ang hula ay pangunahing humuhula lamang ng panganib kaya ang hinaharap ay maaari pang mabago. Bilang konkretong halimbawa, itinuro ni Lilith si Seiya bilang isang paraan ng pag-iwas sa malas. Si Mana ay biglang lumipad at inatake si Seiya gamit ang kanyang signature technique na tinatawag na Manouch. Brutal na tinusok-tusok ni Mana ang berdeng katawan ni Seiya gamit ang kanyang daliri sa sobrang bilis. Ang resulta ng nakakatawang ataking ito ay ang pagkawala ng lakas ni Seiya dahil sa kilig at siya ay nakahandusay na walang magawa sa buhangin. Nang makita ang kakaibang pangyayari sa harap ng kanyang mga mata, sa wakas ay sumuko si Yuji at umamin na naniniwala siya sa hula ni Lilith. Biglang lumipat ang eksena kung saan si Yuji ay nakaupo ng walang damit kasama si Lily sa loob ng ritual room. Sa sandaling iyon, mahigpit na pinaalalahanan ni Lily na ang buhay ni Yuji ay hindi maliligtas kung hindi sila gagawa ng anak ng bituin sa sandaling iyon. Dahil ang hula ay ganap na ganap. Sa pag-unawa sa banta sa kanyang buhay, pumayag si Yuji na gawin ang love ritual. Sa ibang lugar, ang mga anak ng bituin ay kitang-kita ang pagod sa pagdadala ng bigat ng pisikal na pagsasanay habang patuloy na binabantayan ni Alvi. Hindi nagtagal, dumating si Yuji upang lapitan si Alvi na noong una ay tumugon ng suplado at tumanggi na lapitan. Ngunit ang nakakatawa, agad na lumambat si Alvi nang maglabas si Yuji ng kanyang paboritong itim na tsaa na kakaiba lang niyang binili mula sa isang kafe. Pagkatapos ay hindi sinasadyang naamoy nila sina Seiya at Ari na nagtatago at sumisilip sa likod ng mga palumpong. Nang mapansin ng mga nanghihimasok, mabilis na hinugot ni Yuji ang kanyang espada upang paalisin ang blonde na lalaki. Pagkatapos ng insidenteng iyon, pumunta si Ari sa isang pandayan upang kunin ang kanyang bagong sandata na negata. Sa sobrang tuwa, niyakap ni Ari ang matalim na sandata at nagkwento sa panday na gusto lang niyang makaramdam ng mas malapit kay Yuji sa pamamagitan ng sandatang ito. Dahil may panuntunan na mahigpit na ipinagbabawal ang mga bituing dalaga na lumaban. Nagpatuloy ang paglalakbay nang bumaba si Ari sa isang secret room sa ilalim ng simbahan na, sa kanyang pagtataka, ay puno ng koleksyon ng mga matatalim na sandata. Matapos masiyaan sa pagyakap sa kanyang negata, umakyat siya sa altar upang manalangin at magpasalamat dahil laging ligtas si Yuji. Sa gitna ng kanyang dasal, biglang lumitaw si Seiya at nagmakaawa na itago siya. Dahil ang turo ng kanyang relihiyon ay magpatawad sa kaaway, pumayag si Ari at pareho silang sumang-ayon na lihim na mag-ingatan. Ang nakakatawa, sa halip ay may ipinakita si Seiya kay Ari na nag-utos sa kanya na maghubad upang makapag-post ng pag-ugoy ng negata sa gitna ng altar. Sa parehong oras, sina Yuji at Mana na biglang nagbukas ng pinto ay labis na nagulat dahil akala nila si Seiya ay gumagawa ng masama kay Ari. Dahil sa panik na mahuli, nagpalusot si Ari ng isang absurd na dahilan na tinuturuan niya si Seiya kung paano lumaban ng hindi nalulunod. Upang matiyak, sinuri agad ni Mana ang kanyang halaga at kinumpirma na si Ari ay isa pa ring birhen na hindi pa nakakahalikan kailanman. Kaya nito pinatunayan na sila ay naglalaro lang ng kalokohan. Dahil nabunyag na ang kanilang sikreto, sa wakas ay sumuko si Ari at ipinakita kay Yuji ang kanyang secret room na puno ng sandata. Sa halip na matakot sa obsesyong iyon, namangha pa si Yuji sa dami ng koleksyon ng mga sandata. Nakatanggap ng positibong tugon, labis na natuwa si Ari at inutusan si Yuji na mag-post ng astig gamit ang isang sibat. Napangiti at napapigil si Ari sa kanyang libog habang pinagmamasdan ang kakisigan ng binata.
Samantala, si Seiya ay inutusan na kunan sila ng litrato gamit ang kamera. Nagpatuloy si Yuge sa pagpopose habang humihila ng busog at pana. Ito ay lalong nagpasigaw kay Ari na ang kanyang pose ay napaka-erotic. Sa sobrang tuwa, kahit nahayagang hiniling ni Ari na siya naman ang yakapin ni Yuge. Sa gitna ng kasayahang iyon, tinanong ni Yuge ang tungkol sa negata na kanina ay hinawakan ni Seiya. Inosenteng ipinaliwanag ni Ari na ito raw ay isang kasangkapan para sa seremonya ng kasal. Ngunit agad na pinutol ni Mana ang usapan at ipinakita ang larawan ng totoong negata mula sa kanyang cellphone habang sinasabi na ang matalim na sandata na daladala ni Ari ay ilegal at maaaring arestuhin kung dadalhin sa lungsod ng Sola. Nang marinig ang legal na katotohanan ito, agad na lumambat si Ari at nahulog sa sahig dahil napagtanto niyang walang kabuluhan ang kanyang pagpapanggap na ang sandata ay isang kasangkapan lamang. Gayunpaman, ngumiti si Yuge at matapat na sinabi na mas magaan ang pakiramdam niya dahil may butas pala si Ari na kakaibang libangan. Kaya hindi siya kasing seryoso at kasing strike to na gaya ng kanyang inakala. Nang marinig na ang kanyang kakaibang libangan ay tinanggap, napaiyak si Ari sa kaligayahan at pumayag na gumawa ng anak kasama si Yuge. Ang kakaiba, nang pumasok sila sa ritual room, si Ari na kanina ay umaming sobrang kinakabahan ay biglang naglabas ng isang letigo at sinimulang hagupitin si Yuge sa isang sobrang dominanteng paraan. Matapos ang mahabang ritual na iyon, hindi sinasadyang nakita ni Ari si Seiya sa labas ng gusali. Bilang pampalubag loob dahil itinago ni Ari ang kanyang sikreto, ibinigay ni Seiya sa dalaga ang mga nakaprint na larawan ni Yuge na may hawak na sibat. Nang maghahanda si Seiya na ipagmalaki ang kanyang pinakamagandang kuha, biglang umihip ng malakas ang hangin hanggang sa ang mga litrato ay nagkalat sa hangin. Lumipat naman sa bituing dalagang si Aquarius na nakikitang naglalakad ng mag-isa na may dalang basket ng tinapay. Mula sa likod ng mga puno, palihim na pinagmamasdan siya ni Yuge at Mana. Sa mapang-akit na paraan, pinilit ni Mana si Yuge na agad nalapitan ng masyadong inosenteng babaeng iyon upang makagawa ng anak ng bituin. Kahit na noong una ay nakonsensya si Yuge, ang malupit na pangungulit ng Rokan sa wakas ay nagtulak kay Yuge na lumabas mula sa kanyang pinagtataguan. Lumipat sa loob ng panaderia, biglang dumating si Yuge na may dalang isang sako ng harina at tumulong kay Colette sa pagmamasa ng masa. Noong una ay naghinala si Colette na ang binata ay lalapit lamang sa kanya para sa ritual. Ngunit agad naman itong itinanggi ni Yuge at sinabi na taos-puso siyang tumutulong. Kahit na ganoon, tapat pa ring inamin ni Yuge na balang araw ay talagang gusto niyang gumawa ng anak ng bituin kay Colette matapos silang magkaintindihan. Nang marinig ang katapatan na iyon, labis na gama ng pakiramdam ni Colette. Habang patuloy na minamasa ang masa, nagkwento si Colette na ang paggawa ng tinapay ay kanyang pangarap upang mapasaya ang mga tao sa lungsod. Nang makita ang matamis na ngiting iyon, agad na naakit si Yuge. Ngunit sa kasamaang palad, ang magandang sandaling iyon ay nasira dahil sa paglitaw ni Mana na biglang bumulong ng mga malaswang salita. Dahil sa inis, agad na itinapon ni Yuge si Mana palayo sa kalawakan. Matapos maluto ang tinapay, nahihiyang pinakain ni Colette si Yuge. Ang nakakatawa, sa mismong oras na pinuri ni Yuge ang masarap na tinapay, biglang lumitaw si Mana mula sa langit at naglabas ng malaswang komento. Walang awang, muli namang itinapon ni Yuge ang madaldal na bear na iyon pataas sa ulap. Ngayon, ang lahat ng tinapay ay handa ng aipatong sa lamesa. Ngunit ang kakaiba, ang tindahan ay sobrang tahimik at walang bisita. Nang makita yon, nalungkot si Colette at naramdaman na ang kanyang tinapay ay hindi kasing sarap ng gawa ng kanyang lolo na may sakit. Sa oras na yon, lumitaw si Mana sa pangatlong beses upang asarin si Colette na nauwi sa muli siyang pagtapon ni Yuge sa ulap. Sa kabutihang palad, hindi nagtagal ay dumating sina Konetsuki, Tarua, at Alvi na may dalang grupo ng mga anak ng bituin. Binili nila lahat ang tinapay gamit ang gintong barya kaya muling naging masigla ang tindahan. Gayunpaman, sa gitna ng kaguluhang iyon, biglang nanigas si Colette ng dalawang malalaking demonyo mula sa higanteng panaderia ng LPR ang pumasok ng malakas. Bastos nila pinilit si Colette na isara ang kanyang negosyo upang gawing bagong sangay. Nang makita ang kayabangang iyon, buong tapang na humarap ang mga anak ng bituin at pinagsabihan ng dalawang higanteng demonyo hanggang sa sila ay tumakas. Pagkaalis ng mga demonyo, napagtanto ng grupo ni Yuge na ang monopolyo ang dahilan ng katahimikan ng tindahan ni Colette. Nakakuha ng impormasyon mula kay Mana na ang pabrikang iyon ay negosyo pala ng pamilya ni Femiruna, nagmadali si Yuge upang makipagkita sa elitistang dalagang iyon upang humingi ng tulong. Sa kasamaang palad, mahigpit na tinanggihan ito ni Femiruna dahil ayaw niyang paghaluin ang negosyo at personal na damdamin. Nang maghahanda na umalis si Femiruna, reflex na hinawakan ni Yuge ang kanyang kamay. Dahil sa gulat, malakas na hinailan ng dalaga ang kanyang kamay.
Ngunit sa kasamaang palad, nawalan siya ng balanse at tumama ng malakas ang kanyang ulo sa gilid ng lamesa hanggang sa mawalan ng malay. Makalipas ang ilang sandali, dahan-daang nagising si Femi Runa sa isang madilim at kakaibang bodega. Agad siyang nagpanik nang may isang lalaking naka-helmet na may supot ng papel na si Yuge pala ang pumasok na may dalang basket ng tinapay. Dahil sa hinihinalang may laso ng tinapay at ang lalaki ay gusto lamang ang kanyang katawan. Mahigpit na tumanggi si Femi Runa at pinili na magtiis sa gutom upang mapanatili ang kanyang dignidad. Nang bumalik si Yuge upang tumingin sa loob, agad siyang nagpanik nang makita si Femi Runa na nakahandusay sa sahig dahil sa gutom. Sa sobrang pag-aalala, hinubad ng binata ang kanyang supot ng papel at buong puso na nakiusap kay Femi Runa na kumain upang hindi mamatay ng walang kabuluhan. Nang makita ang taos-pusong pag-aalala sa mga mata ni Yuge, sa wakas ay lumambat si Femi Runa. Pagkatapos ay pabiro niyang hiniling kay Yuge na subuan siya. Sa labas ng bodega, tuwang-tuwa si Mana dahil itinuring niyang matagumpay ang kanilang biglaang Stockholm Syndrome trick upang mapalakas si Femi Runa. Nakakagulat, biglang lumipat ang eksena sa isang matalik na sandali kung saan hiniling ni Yuge kay Femi Runa na manganak ng kanyang anak. Kahit na noong una ay nagpaka-importante pa, sa huli ay pumayag ang dalaga. Nang nasa loob na sila ng banal na ritual room, nagulat si Yuge dahil si Femi Runa pala ay maaaring maging napaka-agresibo tulad ng isang leon. Bagay na bagay sa kanyang zodiac sign bilang bituing dalagang si Leo. Bumalik sa panaderia, si Colette na malungkot pa ay biglang nagulat nang lumabas ang kanyang lolo mula sa likod na silid at ibinigay sa kanya ang kanyang sikretong recipe. Inutusan siya ng lolo na sumali sa school festival gamit ang flagship recipe na iyon upang maabot ang posisyong pinakamataas. Nang marinig ang buong suportang iyon, agad na nagkaroon ng sigla si Colette at nagpa siyang lumaban ng buong tapang. Pagkatapos ay lumipat sa isang absurd na visual mula sa imahinasyon ng horror script na isinulat ni Mana na sobrang stress sa pagsusulat ng script para sa bituing banal na festival. Sa gitna ng kanyang pagkaabala, nasabi ng Rokan kay Yuge na ang takot ay maaaring magpalapit sa relasyon ng lalaki at babae. Dahil naiinip sa kanyang mga sinasabi, pinili ni Yuge na umalis. Ngunit biglang may isang babaeng may berdeng buhok na nagngangalang Tarua na tumakbong nagmamadali at nabangga si Yuge. Dito, nagmamadaling humingi ng tawad si Tarua at ibinigay ang isang sulat na ipinadala ni Colette para sa binata. Matapos matanggap ang sulat, naglakad si Yuge sa lugar ng paghahanda ng festival na abala sa mga gawain. Nadatnan pa niya sina Konetsuki at Yuzua na naghahanda upang magtinda. Nagpatuloy ang paglalakbay hanggang sa makarating si Yuge sa panaderia upang makita si Colette. Pagdating doon, ipinaliwanag agad ni Colette na kailangan niya ng tulong ni Yuge upang muling gawin ang happiness bread na biglang nawala ang recipe. Gusto raw niya talagang ibenta ang maalamat na tinapay na iyon bilang promosyon sa darating na festival. Nang marinig ang taos-pusong hiling na iyon, walang pag-aalinlangan na pumayag si Yuge na tulungan siya. Samantala, lumipat ang eksena kay Colette na nagsimula ng mag-eksperimento sa pagmamasa ng masa. Sa kabilang banda, si Tarua na kanina ay bumangga kay Yuge ay lumuluha pala sa loob ng fortune-telling tent ni Mana. Ang babaeng surir ay malungkot dahil lagi siyang nadadapa sa kanyang pagtakbo at hindi pa rin kinikilalang independent ng kanyang guro. Nang makita ang paghihirap ni Tarua, nagpa siya si Mana na tumulong sa kanya. Bumalik sa kusina, biglang naalala ni Colette ang payo ng kanyang lolo na ang maalamat na tinapay ay isisilang lamang kapag ang dalawang bagay ay pinagsama ng puno ng pagmamahal. Dahil sa ilaw na iyon, hiniling ni Colette kay Yuge na tulungan siya. Sa isang kapaligirang ginawang madilim, makikitang may hawak na hotdog si Yuge. Samantalang si Colette naman ay may hawak na butas na tinapay. Sa parehong nagdudumilat na mata at hingal na paghinga, dahan-dahan nilang isinaksak ang hotdog sa butas ng tinapay hanggang sa ito ay magkasya ng husto. Sa wakas ay matagumpay na nalikha ang napakagandang Chicoria happiness bread mula sa kanilang nakakalokong kolaborasyon. Sa madaling salita, dumating na ang araw ng festival. Handa na sina Yuge at Colette na magtinda ng kanilang tinapay. Gayunpaman, labis na nagulat si Yuge nang makita na ang katabing karibal na tindahan ay pinapatakbo ni Konetsuki at Yuzua. Ang nakakatawa, silang dalawa ay abala sa pagtitinda ng mass-produced na lunch pack. Si Yuzua ay suot-suot pa ang Miss Lunch Pack sash. Walang awang hinamon kaagad ni Konetsuki si Colette sa kompetisyon sa pagtitinda. Sa halip na magpanik, ngumiti si Yuge nang may kaginhawaan dahil ngayon ay makakapag-focus na siya ng 100% sa pagtulong kay Colette ng walang guilt. Sa madaling salita, ang tinapay ni Colette ay naubos agad. Kahit na ang tindahan ni Konetsuki ay naubos din at patuloy na binibigyan ng maraming supply gamit ang higanteng truck ng ama ni Femi Runa. Proud pa rin si Colette dahil ang kanyang tinapay ay ginawa ng paisa-isa ng buong puso.
Bilang pasasalamat, hinayla ni Colette si Yuge sa isang madilim na silid at nagpahayag ng isang absurd na hiling na gawin ng binata bilang kanyang chicoria hotdog. Sa sandaling iyon, pareho silang pumasok sa pink na ritual light na may nakakalokong visual kung saan si Colette ay naging isang butas na tinapay at si Yuge ay naging isang higanteng hotdog na nags-anib. Matapos ang kakaibang ritual na iyon, lumipat ang eksena sa tindahan ni Konetsuki kung saan inutusan siya ni Femiruna na magbenta ng mga panty ng babae. Si Narcissus ay abala pa sa pagsusuri ng mga tumpok na mga damit na panloob sa harap ng kanilang tindahan. Sa gitna ng lumalalang kakaibang festival, biglang dumating si Tarua na nabangga muli sa puno upang magbigay ng sulat mula kay Mana na nag-uutos kay Yuge na pumunta sa fortune-telling tent. Sa kasamaang palad, nang dumating siya, ang lugar ay ginawa ng isang delivery training mansion. Sa mapang akit na lugar na iyon, pinilit si Yuge na magsanang nakakabaliw na pagsasanay. Mula sa pagtakbo ng mabilis sa isang higanteng hamster wheel hanggang sa pagsakay sa isang manada na manika at paglalakbay sa isang mabangis na ilog. Matapos ang binata ay tuluyang mapagod, saka lamang ibinigay ng instruktor ang huling sulat upang maihatid kay Tarua. Dala ang huling sulat na iyon, natagpuan ni Yuge si Tarua na umiiyak sa tabi ng ilog dahil nawala ang isang mahalagang sulat. Samantala, sa ibang lugar, ang festival ay lalong lumalala nang bumili si Narcissus ng 12 ng mga panty. Bumalik sa ilog, nakuha ni Yuge ang sulat ni Tarua na nakasabit sa sanga ng puno. Ito ay nagpasaya sa babaeng surir at niyakap niya si Yuge hanggang sa madumihan ang kanyang uniforme. Habang magkayakap at matapos nilang ilagay ang natitirang mga sulat sa mailbox, buong tapang na ipinahayag ni Tarua na handa na siyang manganak ng anak ng bituin. Mula sa control room, minonitor ni Mana ang kanilang ritual at kinumpirma ang pagsilang ng ika-9 at ika-10 anak ng bituin. Pagkatapos ay tumutok ang eksena kay Colette sa kanyang panaderia na inosenteng nagbibilang ng 99 na piraso ng panty na nakuha mula sa festival. Sa susunod na bahagi ng kwento, makikita si Mana na nakakagulat na mag-anunsyo ng isang reality show dating na parang The Bachelor sa mundong grandpa niya. Sa paghahanap na ito ng kapareha, si Yuge ay automatikong napili bilang pangunahing bachelor. Samantalang ang 12 bituing dalaga ay maglalaban-laban upang makuha ang kanyang puso. Bilang akit, ang nagwagi ay ipinangakong makakatanggap ng pinakamahusay na love ritual na sobrang sarap ay magdadala sa kanila sa banal na langit. Hindi nagtagal, dumating ang 2 liham ng paanyaya at binasa ni Konetsuki. Ito pala ay napili ni Yuge si So para sa kanyang unang date. Ngunit ang nakakatawa, nang hanapin si So, ito ay nawala. Ang dalaga ay nasa labas kasama ang kanyang alagang manok. Nang makita yon, nilapitan siya ni Mana at pinaalalahanan na bawal magdala ng hayop sa event. Sa halip na sumunod, barbarong inatake ng manok ang ulo ni Mana. Matapos mapakalma, inutusan ni Mana si So na magmadali kay Yuge. Sa wakas ay nagsimula ang kanilang date sa isang lugar na puno ng mga alagang hayop ni So. Bilang pagpapahalaga, naghanda si Yuge ng isang malaking handaan upang masiyahan ang mga hayop. Ang nakakatawa, sa gitna ng romantikong kapaligiran, si Mana ay nakahiga sa mesa na natatakpan ng mga prutas, handang maging buhay na lalagyan ng pagkain. Nagpatuloy ang kanilang date nang maglakad sila sa tabi ng ilog. Doon, nagsimulang umiyak si So at ikinwento ang kanyang madilim na nakaraan kung saan ang kanyang mga magulang ay malagim na namatay sa pag-atake ng maruming monster upang protektahan siya. Nang marinig ang malungkot na kwento, reflex na niyakap ni Yuge ng mahigpit si So at nangakong wawasakin ang monster na sumalakay sa kanyang pamilya. Bilang rurok ng kanilang date, biglang nagbihis si Yuge na parang chef at gumawa ng isang kumikinang na sushi batera. Matapos itong kainin ni So, ang kanyang katawan ay lumutang at siya ay ngumiti at nagpasalamat. Samantala, si Konetsuki ay nagre-relax kasama ang ibang mga dalaga, umaasa ng pinakamabuti para sa date na ito, dahil si Yuge ay nagsumikap upang makauwi silang lahat. Ito pala ay lihim na pinapanood ang romantikong date sa pamamagitan ng monitor ni Seiya at Alvi. Ipinaliwanag ng lalaki ang mga patakaran na si Yuge ay dapat magbigay ng sushi sa gusto niyang dalaga at tanging ang makakatanggap nito ang karapat-dapat na manatili. Sa loob ng pool, sadya namang lumapit si Mir at sinabing dahil sa labo ng kanyang mata gusto niyang umasa sa kanyang pandama sa paghawak para sa kanyang pananaliksik. Dahil sa pagka-agresibo, biglang hindi sinasadyang nahawakan ng kamay ni Mir ang isang matigas na bagay sa tubig. Nagulat si Yuge at pinahinto siya, ngunit nagpalusot si Mir na kailangan niya ng mas maraming datos. Nang mapagtantong wala na siyang magagawa, sumuko na lamang si Yuge habang lalong dumidikit si Mir. Pagkatapos nito ay ibinigay na niya ang kanyang signature sushi batera sa dalaga. Sa pagpasok sa final round, 2 na lamang ang natitira, sina So at Mir. Sa loob ng ritual room, lumitaw si So na naka-sexy cat bikini.
Habang nakaupo sa kama, nagpabebe si So at umamin na sobrang komportable siya ngunit natatakot na maging mahinang babae. Nang marinig ang pag-aalinlangan, niyakap siya ni Yuj at tiniyak na ang pagiging mahina sa harap niya ay walang problema. Gayunpaman, sa sandaling maghahalikan na sila, biglang pumasok si Mana at Mir. Walang konsensya, inanunsyo ni Mana na ang love ritual na ito ay gagawin ng doble o trisome. Dahil mahigpit na tumanggi si So dahil sa hiya, agad na naghagis si Mir ng hypnotic gas na nagpapataas ng sensitivity. Agad ang epekto. Si So ay naging agresibo na parang pasang naghahanap ng mate. Si Mir naman ay nag-init din. Nang makita silang wala ng kontrol, sinibak na ni Yuj ang love ritual. Hanggang sa matagumpay silang nanganak ng 2 anak ng bituin. Kinaumagahan, dumating si Alvi upang batiin sila. Ngunit biglang nalungkot ang kanyang mukha nang mapagtanto na malapit nang matapos ang misyon ni Yuj at ang binata ay babalik na sa kanyang mundo. Bago pa tuluyang maging awkward, tawag ng tawag si Mana kay Yuj papunta sa palasyo. Doon, inihayag ng hari ang pagkatuklas ng sinaunang dokumento tungkol sa ika-13 na labyrinth na naglalaman ng napakalaking multong pinagmumulan ng karumihan. Dahil hindi pa nahahanap ang paraan upang ito ay mapuksa, ang misyon ni Yuj ay ang tatakan ng mga natitirang labyrinth. Nagbigay ng mahalagang impormasyon si Narcissus kay Yuj na nakakita siya ng isang sinaunang dokumento na nagsasabi tungkol sa pagkakaroon ng ika-13 na labyrinth sa mundo ng Grand Fanya. Nang marinig ang balita, labis na natuwa si Mana dahil lohikal na nangangahulugan ito na mayroong ika-13 na bituing dalaga at dapat maging handa si Yuj para sa panibagong love ritual. Pagkatapos ay lumipat sa hardin. Makikitang nag-iisip si Yuj habang nakatingin sa langit. Muling pinaalalahanan siya ni Mana tungkol sa kanyang pangunahing misyon na hanapin ang ika-13 na bituing dalaga. Binigyan pa siya ng teorya na posibleng lalaki ito. Kahit na mahigpit na tinutulan ni Yuj ang absurd na ideyang ito, bigla niyang naalala ang impormasyon mula kay Narcissus na ang ika-13 na labyrinth ay sadyang tinatakan. Gamit ang kanyang malabag na utak, sadyang binigyang kahulugan ni Mana ang natataka na pinto bilang same-sex love. Dahil sa mungkahing iyon, naiisip ni Yuj ang isang pintong may nakasulat na bawal na bumukas at magpakita ng mga grupo ng mga lalaking nakahubad ang pang-itaas. Dahil lalong nagpanik, mabilis na itinulak ni Yuj ang kanyang imahinasyon upang isara ang pinto. Hindi pa nasisiyahan sa pang-aasar, patuloy na inasar ni Mana si Yuj sa pamamagitan ng pag-aalok ng kakaibang opsyon mula sa iba pang pintuan ng imahinasyon. Mula sa domination game, incest hanggang sa stepmother love. Dahil nagkataong wala si Yuj na kapatid na babae o stepmother, nagbigay pa si Mana ng nakakabaliw na ideya na magritual sa mga alagang hayop tulad ng kabayo, tupa, baboy, o manok. Kahit na sila ay talagang pumunta sa kulungan upang siguraduhin, mariing tinanggihan ni Yuj ang mga nakakabaliw na ideyang iyon. Matapos bumalik sa hardin, nagtanong si Yuj kung may paraan ba upang malutas ang problemang ito. Bilang alternatibong solusyon, iminungkahi ni Mana na gumawa ng second round sa nakaraang 12 bituing dalaga. Simula kay Konetsuki. Nang marinig ang ideyang iyon, nakonsensya si Yuj at naramdaman niyang ipagkakanulo niya ang mga ito pagkatapos ng lahat ng matatamis na pagsuyo na sinabi niya sa mga dalaga noong nakaraang love ritual. Habang nakahiga at sumisigaw sa pagkadismaya, isinumpa ni Yuj ang kanyang kapalaran at tinawag ang kanyang sarili na isang hamak na lalaki. Nang makita yon, sinubukan ni Mana siyang pakalmayin sa pagsasabing ang lahat ng ito ay kinakailangan upang iligtas ang mundo ng Grand Fanya. Lumipat ang eksena sa isang outdoor cafe. Dito, nagsimulang pumili si Mana ng mga kandidatong lalaki mula sa mga tumpok ng mga larawan ni Seiya, Narcissus, at ng hari. Ang pagdaragdag ng bagong karakter ay magiging magulo. Habang nagpapaka-judge, ipinaliwanag ni Mana ang kanilang potensyal isa-isa. Si Narcissus na mahilig magbasa ng libro ay baka madaling matrap. Si Seiya ay mukhang playboy pero kulang sa karanasan. Ang hari naman ay hindi raw bagay. Kahit na ganoon, pakiramdam pa rin ni Yuj na ang ideyang ito ay masyadong pilit. Biglang lumitaw si Seiya sa harap ng kanilang lamesa na naka-vampire costume. Kakagaling lang niya sa photoshoot para sa kanyang bagong libro ng larawan. Nang makita ang malungkot na si Yuj, buong yaya na nag-alok si Seiya na pakinggan ang kanyang mga hinaing. Nagsimula silang mag-usap sa sofa. Ikinwento ni Seiya kay Yuj ang tungkol sa tema ng kanyang bagong libro ng larawan na vampire style. Habang tumatagal, lalong lumalim ang usapan hanggang sa pagtatanong ng mga sensitibong bagay tulad ng kung gusto ni Yuj ang lalaki o birhen pa ba siya. Habang nakakalungkot ang mukha, nagreklamo rin si Seiya kung gaano kahirap maging pinakasikat na lalaki sa Grand Fanya na kailangang magpanggap na playboy para matugunan ang inaasahan ng mga babae. Sa kasamaang palad, lalong naging awkward ang sitwasyon nang sadya pang ailapit ni Seiya ang kanyang mukha kay Yuj para kumuha ng selfie.
Hindi tumigil doon, lalo pang inilapit ng blonde na lalaki ang kanyang katawan na para bang hahalikan si Yuji. Dahil hindi na makayanan ng panik, sumigaw si Yuji na gusto niyang magpahinga at tumakbo palabas ng silid, iniwan si Seiya mag-isa doon. Pagdating sa aklatan, buong pusong nagpasalamat si Narcissus kay Yuji sa pagdadala ng mabigat na pasanin upang iligtas ang grandpa niya. Gayunpaman, ang nakakaantig na sandaling iyon ay biglang nasira nang humingi ng tulong si Narcissus kay Yuji na magsali ng isang sinaunang libro ng kasaysayan. Hindi nakakatuwa, nang buksan ang pahina, ang mga larawan ay puno pala ng mga pixelated na censorship na nagpapakita ng napaka-vulgar na mga post. Biglang nanigas ang katawan ni Yuji at muli siyang tumakbo papalayo. Sa gitna ng kanyang pagtakbo, naharang siya ni Mana at tinanong kung bakit siya nag-aalinlangan pa rin. Sa mahigpit na paninindigan ni Yuji, hindi niya kayang labagin ang kanyang prinsipyo sa buhay. Upang mabago ang isip ng binata, nagpa siya si Mana na ibunyag ang kanyang madilim na nakaraan. Si Mana pala ay isang anyo ng karumihan na kinuha mula sa labyrinth ng isang mangkukulam. Binigyan siya ng mangkukulam ng kamalayan upang malaman kung paano mamuhay ng magkasama ang mga tao at ang karumihan. Sa kasamaang palad, maagang namatay ang mangkukulam. Pagkatapos nito, nang malaman ng pamahalaan ang pagkakaroon ni Mana, nais nilang ito ay linisin o kaya'y patayin. Ngunit hindi inaasahan na may isang bisita na buong tapang na pumoprotekta kay Mana. Ang matapang na bisitang iyon ay walang iba kundi si Sangraila na ngayon ay hari na ng grandpa niya. Nang marinig ang nakakaantig na kwentong ito, napagtanto ni Yuji na ang madaldal na roka na ito ay may madilim pala na nakaraan. Sa sandaling iyon, nalungkot si Mana at sinabi na kung minsan ay kinamumuhian niya ang kanyang katawan na nadungisan. Dahil sa simpatya, reflex na hinayla at niyakap ni Yuji si Mana ng mahigpit. Sa buong determinasyon, tumakbo pabalik si Yuji sa mansyon upang makita sina Seiya at Narcissus. Habang hinihingal, malakas na sumigaw si Yuji na handa na siyang sumuong sa limitasyon at handang makipag-love ritual sa lalaki. Walang pag-aalinlangan, pumayag si Narcissus na iligtas ang grandpa niya bilang 3. Pagkatapos ay bigla silang tatlong lumitaw sa isang madilim na pulang silid na may malaking bilog na kama sa gitna. Ngunit ang kakaiba, biglang lumipat sa isang maaraw na dalampasigan kung saan ang 12 bituing dalaga ay nagtipon-tipon. Habang tumatawa ng may kasiyahan, sinabi ni Mana na si Yuji ay prineso lamang nila. Ang totoo, walang love ritual sa pagitan ng mga lalaki na mangyayari. Hindi nagtagal, lumitaw din sina Seiya at Narcissus at umaming sila ay nagpapanggap lamang upang subukan kung gaano kabukas ang isip ni Yuji. Lumipat sa isang field, makikita sina Yuji at Alvi na seryosong nagsasanay sa espada. Sa gitna ng laban, matagumpay na natamba ni Alvi si Yuji. Nang makita yon, ang mga anak ng bituin ay nagpanik at nais na pagalingin si Yuji. Ngunit mahigpit silang pinagbawalan ni Alvi na disiplinahin ang kanilang mga tungkulin. Matapos makita ang pagod na si Yuji, tinapos ni Alvi ang pagsasanay para sa araw na iyon bilang paghahanda laban sa ika-12 ng maruming pinuno. Kinagabihan, sadyang nakipagkita si Alvi kay Yuji sa balkonahe at taos-pusong nais itong maging ligtas. Kinaumagahan, ang grupo ay nasa loob na ng labyrinth. Walang oras na nasayang, agad na hinati ni Yuji ang koponan upang palibutan ng monster na Sagittarius. Gayunpaman, sa gitna ng kaguluhan, isang babaeng bumaril ay natisod. Nang makita ang walang kamalay-malay na biktima, inihampas agad ng monster ang kanyang maapoy na sibat. Sa kabutihang palad, mabilis na tumalon si Yuji at nagawang protektahan siya. Bilang ganti, ang mga anak ng bituin ay naglunsad ng kombinadong atake. Pagkatapos ay lumipad si Yuji upang tapusin ang monster hanggang sa ito ay sumabog. Matapos ang labanan, ang portal ng labyrinth ay kakaibang hindi gumalaw. Ang buong labyrinth ay biglang naglabas ng matingkad na berdeng ilaw sa langit. Bumalik sa palasyo, sinimulang ipaliwanag ng hari ang sitwasyon. Ang paggising ng ika-13 na labyrinth ay hindi na mapipigilan. Inutusan niya si Yuji na mahanap kagad ang ika-13 na bituing dalaga. Sa kabilang banda, nagbigay si Alvi ng isang VHS na pamana ng kanyang ama at inaming ang makasaysayang video na ito ay dapat ipakita kay Yuji kung siya ay mapipili. Sa harap ni Mana, mahinahong inamin ni Yuji na alam na niya mula pa noong una na si Alvi ang ika-13 na bituing dalaga. Sa pag-asang magkaroon ng pahiwatig, pinaandar ni Yuji ang VHS tape. Sa hindi inaasahan, ang laman nito ay isang lumang drama na may sobrang melodramatic na romantikong eksena kung saan nangako ang lalaki na hahabulin niya ang kanyang babae hanggang sa dulo ng universo. Nang makita ang palabas na iyon, iginiit ni Mana na ibigay ni Yuji ang isang trendy date tulad ng sa video na iyon para kay Alvi. Upang may sigawa ang kakaibang planong ito, nag-date sina Yuji at Alvi sakay ng isang open-top na kotse na kakaning style ni Mana. Matapos tangkilikin ng sunset at isang marangyang hapunan,
Inutusan ni Yuge si Mana na mauna nang umuwi at pumasok siya sa silid ni Alvi. Doon ay inamin ni Yuge na gusto lamang niyang makilala ang tunay na pagkatao ni Alvi. Nang tanungin, malungkot na inamin ni Alvi na ang kanyang mga magulang ay namatay sa isang aksidente. Nang marinig ang malungkot na kwento, reflex na pinakalma siya ni Yuge. Sa gitna ng usapan, nabaling ang atensyon ni Yuge sa librong proyekto ni Alvi na pinamagatang Mirbito. Ang librong iyon ay nagtatala ng detalyadong formasayon ng labanan ng mga anak ng bituin upang maprotektahan si Yuge. Nang malaman iyon, labis na naantig si Yuge. Habang marahang hinahawakan ng kanyang kamay, sinubukan ni Yuge na maging romantiko sa pamamagitan ng pagbanggit ng mga dialogo mula sa VHS tape. Dahil sa corny na papuring iyon, namula si Alvi. Kahit na nasabi niya na nakakatakot ang kanyang mga salita, sa labas ng bintana ay umiiyak si Mana habang pinagsisisihan ang kanyang gown na ginawa para sa romantikong sandaling iyon. Bumalik sa loob ng silid, nagsimulang hilingin ni Yuge kay Alvi na manganak ng kanyang anak. Gayunpaman, sa kanilang paghahalikan, biglang hinawakan ni Alvi ang kanyang tiyan at nawala ng malay. Mahina hong ipinaliwanag ni Mana na si Alvi ay sumakit lamang ang tiyan dahil sa paglunok ng papel na anteng-anteng. Matapos gumaling ang kanyang kalagayan, nagsagawa sila ng love ritual sa ilalim ng pink na ilaw. Gaya ng dati, niyakap ni Yuge si Alvi na nakasuot ng gown na gawa ni Mana at sa wakas ay nagyakapan silang dalawa. Pagkatapos ay nagpatuloy ang kwento sa eksena ni Yuge at Alvi na nagpapahinga sa kama matapos ang love ritual. Nakakagulat na lumitaw si Mana na nakatitig sa screen at sinabi sa mga manonood na ang video na ito ay ang pinakabanal na dokumento ng kanilang samahan. Mula sa ritual na ito ay ipinanganak ang ika-13 na anak ng bituin. Gayunpaman, si Alvi ay masyadong napagod at nagkasakit kaya kinailangan niyang magpahinga ng buo. Nang makita ang kalagayang iyon, buong pagmamahal na inalagaan ni Yuge si Alvi na naging mas pabebe. Samantala, si Yuge ay namamasyal kasama si Mana sa isang lugar na nagdiriwang ng isang kapistahan na tulad ng Pasko. Sa gitna ng paglalakad, huminto si Yuge upang bumili ng isang idol collectible para kay Alvi. Si Mana naman ay naghanap ng first edition ng kanyang hinahanap na libro. Sa daan, biglang nilapitan si Yuge ni Narcissus at dinala siya sa palasyo. Pagdating doon, inihayag ng hari ang madilim na sikreto tungkol sa ika-13 na halimaw na hindi kayang talunin ng pisikal na labanan. Ang tanging paraan upang ito ay mabaklad ay sa pamamagitan ng isang malaking ritual ng konstelasyon na nangangailangan kay Yuge na maging sakripisyo ng kanyang buhay. Si Mana na kakaalis lamang ay hindi sinasadyang nakarinig ng usapan at labis na nagulat. Matapos malaman ng kanyang malagim na kapalaran, mag-isa si Yuge na naglakad sa gitna ng nyebe na walang emosyon sa kanyang mga mata. Kahit na sinubukan ni Mana na biruin siya upang mapagan ang loob, mahinang hiniling ni Yuge na siya ay iwanang mag-isa. Lumipat sa ibang pagkakataon, muli siyang dumalaw kay Alvi sa kanyang silid dala ang isang mangkok ng mainit na sopas. Doon ay binigyan ni Yuge si Alvi ng isang bihirang card na labis na ikinatuwa ng dalaga. Samantala, sa labas ng silid, ang mga anak ng bituin ay abala sa pag-uusap tungkol sa lumalalang kalagayan ni Alvi. Nabanggit pa nila na ang anak mula sa kanya ay medyo kakaiba. Kinaumagahan, pumasok si Mana sa silid ni Yuge at agad na sinalubong ng isang higanteng lollipop na regalo. Kahit na noong una ay nagprotesta, marahang hinayla ni Yuge ang Rocken sa kanyang yakap at nagpasalamat sa lahat ng tulong nito. Hindi inaasahan, nabigla si Mana at seryosong tinanong ni Yuge kung gusto niyang manganak ng kanyang anak. Dahan-dahang itinulak ni Yuge si Mana sa kama na ikinahiya nito. Kinagabihan, mahimbing na nakatulog si Yuge na nakayakap kay Mana sa ilalim ng kumot. Habang patuloy na nakatitig sa mukha ng binata, tahimik na umiyak si Mana sa pag-aakalang ito na ang huling gabi nila. Pagkatapos ay ipinakita ang isang nakakagulat na paghahayag mula sa hari. Ang malaking ritual ng konstelasyon ay nangangailangan kay Yuge na isakripisyo ang kanyang sarili bilang handog upang mabaklad kasama ang ika-13 na halimaw. Nang marinig iyon, mahigpit na tumutol si Konetsuki. Gayunpaman, pinagtibay ng hari na kung mabaygo ang sakripisyong ito, ang grandpa niya ay ganap na masisira. Noong una ay sumuko na si Yuge, ngunit nagbago ang kanyang isip dahil naalala niya ang matibay na samahan nila ng kanyang mga anak ng bituin. Nang makita ang determinasyon ni Yuge, sumumpa si Mana na susundan siya. Walang oras na nasayang, buong tapang na pumasok sina Yuge at Mana sa madilim na kuweba upang harapin ang monster na isang malaking masa ng purple na enerhiya. Kahit na lumipad si Yuge upang ihampas ang kanyang espada, sa kasamaang palad, walang epekto ang kanyang atake. Nakakagulat, isang malaking berdeng magic circle ang lumitaw at pinalibutan si Yuge. Ito pala ang mga bituing dalaga sa palasyo na pilit na isinasagawa ang sakripisyong ritual mula sa malayo.
Ngunit sa gitna ng proseso, sumigaw si Konetsuki at pinutol ang ritual dahil hindi niya kayang mawala si Yuji. Dahil dito, nagngangalit ang ikalabintatlo na halimaw at giniba ang kuweba. Napilitang sumugal si Mana upang protektahan si Yuji. Lumipat sa palasyo, binasa ni Miri ang isang sinaunang dokumento na naglalaman ng alternatibong paraan. Kung magkakaisa ang puso ng Marabito at lahat ng bituing dalaga, makakamit ang kapangyarihan ng paglilinis ng walang sakripisyo. Nang marinig ang pag-asang iyon, lahat ng bituing dalaga ay sabay-sabay na nanalangin at nagpadala ng kanilang lakas. Bumalik sa pinangyarihan ng labanan, isang purple na haligi ng liwanag ang sumabog sa langit na nagpapahiwatig ng tunay na anyo ng ikalabintatlo na halimaw. Sa pagsipsip ng liwanag ng dasal, ang mga bituing anak ay nagsanib upang bumuo ng 30 puting mecha na may sobrang kumpletong armas. Walang pag-aalinlangan, sabay-sabay na nagpaputok ang 3 mecha ng berdeng laser. Ngunit sa kasamaang palad, walang epekto. Bilang ganti, nagpaputok ang halimaw ng nakamamatay na purple na laser mula sa langit. Kahit na sinubukan ni Yuji na salagin, unti-unti siyang napapagod. Hanggang sa rurok nito nang ang isang shot ng nakamamatay na laser ay direktang patungo kay Yuji, biglang tumalon si Alvi at hinarang ang malakas na atake gamit ang kanyang katawan. Dahil dito, nakahandusay si Alvi sa mga bisig ni Yuji. Sa pagpanik, inutusan ni Yuji si Mana na kumuha ng gamot na pampagaling. Ngunit tumanggi si Alvi. Sa kanyang huling lakas, nagpasalamat ang dalaga na maprotektahan si Yuji at matupad ang kanyang banal na tungkulin. Nagpasalamat din siya dahil tinuruan siya ni Yuji kung ano ang pakiramdam ng minamahal. Matapos ang nakakasakit ng pusong pamamaalam, ang katawan ni Alvi ay unti-unting naglaho bilang mga piraso ng liwanag. Nang makita ang sakripisyong iyon, namanhid si Yuji. Hindi matanggap ang sakripisyo ni Alvi, nagalit si Yuji at sumumpa na hindi niya patatawarin ang halimaw. Bumangon ang binata at hinawakan ang kanyang espada. Kaagad na may lumitaw na puting kumikinang na simbolo sa itaas niya. Hindi inaasahan. Si Konetsuki at lahat ng bituing dalaga ay espiritual na lumaban. Sila ay matagumpay na nagsilbing liwanag ang mga anak ng bituin na muling sumanib kay Yuji upang maging isang napakalaking puting mecha robot. Sa wakas, matagumpay na naiwas ng mecha ang laser ng kalaban at direktang inihagis ang isang sibat na tumago sa katawan ng halimaw. Walang awang itinulak ng mecha ang kanyang sibat hanggang sa ang halimaw ay mapunta sa isang black hole at sumabog sa isang haligi ng liwanag na natatakan. Matapos matiyak ang kanyang tagumpay, bumagsak si Yuji na walang lakas. Pagkatapos ng labanan, ang malay ni Yuji ay hinayla sa isang mapayapang dimensyon na puno ng mga bituin. Sa mahiwagang lugar na iyon, nagtipon siya kasama ang 12 anak ng bituin na sabay-sabay na nagpasalamat dahil pinanganak sila at pagkatapos ay naglaho bilang mga piraso ng liwanag. Matapos magising sa Grandpa niya, ang malaking misyon ni Yuji ay sa wakas ay natapos na. Sa harap mismo ng isang portal ng liwanag, magkahawak kamay sina Yuji at Konetsuki at nagpaalam sa mga bituing dalaga. Matapos makatanggap ng mga pamamaalam na regalo, pumasok sila sa portal at bumagsak ng husto sa rooftop ng paaralan. Ngunit laking gulat nila nang malaman na ang lahat ng bituing dalaga ay sumunod ding nahulog sa mundo. Hindi natapos ang mga sorpresa doon. Ang mga anak ng bituin ay biglang muling nabuhay. Si Mana ang Rokan ay lumitaw din sa anyo ng isang cute na babae. Dahil sarado na ang portal, sumuko na si Konetsuki at inanyayahan ang lahat na tumuloy sa kanilang bahay. Bilang isang epikong pagtatapos, ang video ay nagtapos sa isang komedya na eksena sa simbahan. Nakatayo si Yuji na may tindig sa altar na napalilibutan ng lahat ng bituing dalaga na naka-wedding gown. Malakas na hiniling ni Yuji sa kanilang lahat ng mga anak ng kanyang anak. At ang mga dalaga ay sabay-sabay na sumigaw ng pagsang-ayon.